Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, alang-alang sa iyong karangalan. Huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mong kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng mga buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang timplong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumapit kami sa iyo, ngayon nabagbag ang puso at napagpakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo. Sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at sakluluhan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan. Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ulitin po natin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, poon,
ay alalahanin. Tugon, Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, yayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon, Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. No ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pabayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ba ay kaisa ni Pedro sa tanong na ilang beses po ba akong magpapatawad? At naiintindihan ba natin o naunawaan ba natin ang nararamdaman ni Pedro? Kung ilang beses ba tayong magpapatawad? Kung sa puntong ito ng buhay natin, ano nga ba, no? Paano nga ba tayo? Nakapagpatawad na ba talaga tayo o sadyang kinalimutan lang natin yung taong nakagawa ng kasalanan sa atin at ayaw na natin silang makita? Wala naman po siguro ang problema kung ayaw natin silang makita na, ayaw na natin silang yung parang maging kaibigan ulit o kung anumang relasyon mayroon, no? Pero ang sinasabi lang ay itinuturo ni Jesus kay Pedro at maging sa atin ngayon na ang pagpapatawad ay hindi dapat ipinagkakait. Ang pagpapatawad ay binibigay sa taong umihingi ng tawad. Paano mo mapatatawarin ang isang tao kung hindi naman siya humihingi ng tawad? So, malinaw po ba?
Hindi dito, no, kasi kung sa konteksto at sa ibinigay na halimbawa sa atin, nang humingi ng tawad yung lalaking may malaking utang, pinatawad siya. Pero yung may utang sa kanya na napakaliit na halaga, hindi niya pinatawad. Parang nasaan naman yung hustisya doon? Parang tayo, pag nagkamali, gusto natin patawarin tayo. Pero pag may nagkamali sa atin, ayaw naman natin magpatawad. Doon tayo nagkakaproblema. Doon tayo kailangan mas maturuan pa ng kung ano ang dapat natin maging pag-uugali. Kasi kung tutuusin, araw-araw talaga, araw-araw sa nagagawa natin pagkukulang, handang-handa naman talaga tayong patawarin ng Diyos. Hindi nga lang talaga natin ina-avail, hindi nga lang talaga tayo lumalapit. Kasi nga, parang sa atin, wala naman akong kasalanan. Okay, maliit lang naman tong kasalanan ko . Pero mas nakakalungkot kapag hindi mo nakikita ang pangangailangan na magpatawad. Dahil hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos amang nasa langit. Ito yung nililinaw ni Jesus sa atin. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama. So kung magpapatawad tayo, patatawarin tayo ng ating Diyos Ama. Kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin. Pero yung pagpapatawad po ay isang pagpapalaya sa atin pong pagkaalipin, dulot ng mga taong gumawa ng hindi maganda sa atin. Ando na yun, no? Given na nasaktan tayo, given na nahirapan tayo, pero mahirap po na ikulong natin ang ating mga sarili sa galit at sama ng loob. Mahirap po yan. Lalo lang natin pahirapan ang ating sarili na minsan nauuwi pa sa hindi magandang gawain, nauuwi pa sa mas malala. Mas nagiging malala pa yung ginagawa natin sa ating sarili. Na minsan yung gusto mong gumanti, gusto mong parusahan yung taong yun. Tandaan po natin ulit, Hindi naman po, sinasabing wag nating damahin yung ginawa sa iyo, Pero kung dito, ang sinasabi sa atin, kapag lumapit, kapag humingi ng tawad, patawarin. Yan, di ba? Sabi din ni Jesus, kung alam mong mayroong sama ng loob sa iyo, puntahan mo, makipag-ayos ka na. Pero sakali ikaw nga, ikaw yung iniwan, ikaw yung pinabayaan, ikaw yung inabuso, ikaw yung tiniraan, ikaw yung kung ma-realize na nung taong yon ang kanyang pagkakamali at lumapit sa iyo, sinasabi sa atin, huwag natin ipagkait ang ating pong pagpapatawad. Mahirap sa umpisa, pero kapag nagawa natin, mas masarap sa pakiramdam na napalaya na natin ang ating sarili sa sama ng loob na ilang taon na nating dinadala. Nawa, sa panahong ito ng Kwaresma, masingin natin sa Diyos ang biyaya na talagang tayo po ay makapagpatawad dahil unang-una tayo po ay pinatatawad din at handang patawarin ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahang ipinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ibanghilyo ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang kikilig, tungkuling nabanag. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihahanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkaamaawain mo ay maging ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalang. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, minagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
Hilingin namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.